ngayong gabi ay makikita po sa Psalms 21. No? Mga awit 21. Hindi ko na lamang po babasahin dahil para hindi po tayo masyadong bumaba, no? At I'm sure naman na yun na po itong nabasa. Kaya pinalagay ko po doon sa program yung pong Psalms 21. No? Nawa, yun na po yung palagi nating gagawin. Para yun na po na basahin ng speaker tuwing Wednesday, midweek, ay magbasahin na po no, sa inyo pong mga tahanan, ano? Bago pa lamang po tayo pumunta rito. Dahil kami ay paulit-ulit po namin ang binabasa para makuha po namin yung sustansya noong po mensahe ng ating Panginoon. So sa Psalms 21, ito po ay isang awit ng congregation, no? In behalf of David. Awit po ito ng congregation na kung saan ay pinagdiriwang nila ang tagumpay ng Diyos at ang iyong pagpaparangal nila sa hari, no, kay Hari David. Kung matatandaan po ninyo, sa Psalms 20, ang mga mananampalataya po ay meron pong petisyon. Okay? Sa Psalms 20, yun po ay petisyon. Ibig sabihin, humingi po sila sa Diyos. Bago si David humarap sa labanan, ito po yung kanilang prayer sa kanilang hari na si David. Sabi po sa chapter 20 verse 9, O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin. Ang aming panawagan ay iyong sagutin. So yun po ang kanilang petition. Sa awit chapter 21 naman, ay ito po yung awit ng kung saan ay patungkol po sa pagpupuri na naghahayag kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan kay David, nagtatag ng katiwasayan at tinatalo ang mga kaaway ng kanyang kalaban. So meaning, yung Psalms 21 is a Psalms of victory. Paboring awitin dahil sa katagumpayan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan. At ito po ay awit ng pagtitiwala sa Diyos. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Bakit po masasabi natin na ito'y awit ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Una, sapagkat sa Diyos nagmumula ang tagumpay. God is the source of victory. Amen? Amen. God is the source of victory. Kaya makita po natin dito sa verse 1 na itong bayan ng Diyos, sila po ay masayang-masaya. Sabi rito, nagagalak ang hari o Yahweh dahilan sa lakas mong bigay. Siya ay nagagalak sa kanyang tagumpay. So, ito po ay isang kagalakan sapagkat pinagkaloob ng Diyos ang pagtatagumpay at iyan po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas at kaligtasan ni David ay ganap na nakaugat at nagmumula ito sa Panginoon. At ang tunay na kagalakan ay hindi po nagmumula sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pagliligtas ng Diyos. Kapag tayo minsan ay nagtagumpay sa buhay, hindi po natin maiwasan magbigay po ng credit doon sa mga tao tumulong sa atin. Hindi natin maiwasan magbigay ng credit doon sa mga bagay, kagamitan, kayamanan na mayroon po tayo. Hindi po natin yung maiwasan. Subalit dito po sa awit na ito ay klarong-klaro na ang buong congregation ay nagbigay po ng credit sa Panginoon dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanilang haring si David at sa buong bayan. Saan nga ba sila natutuwa at naging masaya? Sa verse 2, iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan.
So malinaw na kaya po itong bayan ng Diyos ay masayang-masaya at nagbigay sila ng credit sa Panginoon dahil po sa katagumpayan at higit po rito dahil sa kasagutan ng kanilang panalangin. Answered prayer. Sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin. Magiliw na dininig ng Diyos at ibinigay ang mga magagandang hangarin at mga kahilingan ng kanyang bayan. Ito po'y pinagkaloob ng Diyos sa kanila. So church, kapag ang Diyos ang palaging inuuna nating bigyan ng parangal, sa Diyos natin nabibigay ang credit dahil sa lahat ng kanyang ginawa at tagumpay sa ating buhay. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, and not only that, dahil, sabi po dito sa verse 6, nilapitan mo siya ng lubos na pinaspasan, dalisay na itong korona sa ulo niya inilagay, pumiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. And verse 5, dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilaan sa kanya iyong ibinigay. And verse 6, pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman, ang iyong patnubay dulot sa kanya'y kagalakan. So, hindi lamang po answered prayer ang ibinigay sa kanila ng Diyos, kundi masaganang pagpapala. Masaganang pagpapala, ibinigay po ng Diyos sa kanyang bayan yung kanyang pinakahuling mga regalo. Yun pong karangalan, yung buhay na walang hanggan, at yun pong kaluwalhatian. Yun po ang binigay sa kanila ng Diyos. So church, tinatawag po tayo ng Diyos na minsan ay huminto sa lahat po ng ating mga ginagawa. God reminded us, sometimes to post. Mag-post muna tayo sandali. At ano po ang ating gagawin? Magpahayag po tayo ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Magpahayag tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Tanong, bumabalik pa tayo sa Diyos upang magpasalamat? Hallelujah. Bumabalik po tayo sa Diyos upang magpasalamat para sa ating mga tagumpay. O binabaliwala lamang natin ang kanyang masaganang pagpapala. Okay lang yan. Pinibless naman ako ni Lord palagi eh. Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin magpahayag ng kanyang kabutihan sa iba. Dahil sa katwiran po na pinipes naman ng Panginoon. Makita po natin iyon po mensahe ng Diyos ngayong gabi. Hindi lamang po answer prayer yung ibinibigay ng Diyos. Ibinibigay niya pa kahit hindi natin hinihingi sa Kanya. Kaya matuto po tayo bumalik sa Panginoon at pasalamatan natin siya. Amen? Pasalamatan natin ang Diyos. At ipagdiwa po natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Second, magtiwala sa katatag ng pag-ibig ng Diyos. Because of unwavering faith ng bayan ng ating Panginoon at sa kanila pong lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kinikilala po ni David na ang tunay na katatagan ay nagmumula sa pagtitiwala sa mapagmahal at kabaitan ng kataas-taasang Diyos. Napakahalaga po na
ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi po mababago. Kahit ano pong dumating na labanan o anumang kinakaharap nating labanan sa ating buhay, dapat hindi po tayo basta-basta magtitinag. Amen. Hindi tayo basta-basta magpatinag sa mga pagsubok. Marami pong mga dumadaan sa buhay po natin mga pagsubok. Yung iba, yung mga dating mga pagsubok na pinapaalala sa atin ang kaaway. Mga pangyayari ng mga nakaraan na pilit pinabalik ng kaaway para sirain po tayo. Maliban pa dyan yung mga kinakaharap natin mga pagsubok sa kasalukuyan at yung takot para sa hinaharap. Subalit, very clear yung message ng Panginoon. Kailangan po natin yung unwavering faith. Huwag po tayong magpatinag dahil ang ating Diyos ay Diyos na mapagmahal. Amen? Hindi po tayo dapat magpatinag sa mga maraming mga labanan na o kinakaharap nating labanan sa buhay sapagkat ang Diyos po ay mabuti at tapat sa atin. Hindi rin dapat matitinag ang ating pananampalataya. Sa anumang mga pag-atake ng kaaway sa ating buhay. Subalit, manatili po tayong tapat sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos ay walang pagkukulang. Hindi siya nagkukulang sa atin. So church, sa isang pabago-bagong pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay, ang ating pong seguridad ay ating pong ipagkatiwala sa Diyos na hindi nagbabago. God is unchanging God. God is unchanging God. Hebrews chapter 13, God is the same yesterday, today, and forever. Ano man ang mga kinakaharap natin sa buhay, pagka manood ka ng YouTube, manood ka sa Facebook, manood ka ng balita sa TV, napakagulo. Lalo na yung ating mga government official. Yung mga hinalal natin, napakagulo. At kapag ang iyong pananampalataya ay napakahina, maaaring madala ka doon sa mga nakikita mo na paparong mo. Pero isa lang po ang dapat nating pakatandaan. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen? Kaya tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tayo po ay umasa sa Kanyang matatag na pag-ibig sa ating lahat. Ikatlo, trust in the Lord because He is the God of justice. Magtiwala tayo sa Diyos sapagkat Siya yung Diyos na makatarungan. Sabi rito sa verse 8 to 10, dalapin ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya'y nasusuklam. Sa kanyang pagdating sa apoy sila'y susunugin. Sa galing ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi sapagkat sila'y lilipulin ng hari. Kung papansinin po natin itong awit na ito, ay nag-shift yung kanya pong mensahe.
para tugunan ang mga sumasalungat sa kaharian ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay katulad po ng isang tabak na mayroong 2 talim. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung tabak na may 2 talim. Habang nagbibigay ito ng kaligtasan para sa mga taong tapat na sumusunod sa Kanya, nagdudulot din po ito ng mabilis at hindi maikakaila na paghahatol laban sa mga kaaway ng Diyos. Maging sa mga taong kumakalaban sa anointed ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos. Ganon po ang ating Panginoong Diyos. Kung siya po ay humatol, napakabilis niyang ibigay ang kaligtasan para sa mga tapat na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Napakabilis din ang Kanya pong paghahatol doon sa mga Kanyang kaaway. Sa panahon po natin ngayon, marami po mga nagtataka o parang nanibago. Kasi sa Senate, dati naman wala namang nag-quote ng mga Bible verses bago sila bago sila mag-session, di ba? O bago sila talakayan, mag-discussion doon sa plenary. Ngayon po na mayroong nag-quote ng mga Bible verses, tinutulig sa bakit ito gumagamit? Bakit daw ginagamit yung salita ng Diyos, yung Bible, sa kanila pong mga sesyon? So, iba-iba po yung mga judgment ng tao. Iba-iba. So, parang hati yung kanilang mga comment. Pero sa atin po, ng mga mananampalataya, ang gusto po natin marinig palagi ay dapat una yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung Word of God, dyan po yung Bible, dito po quote, kung gaano po tayo mahal ng Diyos. Sa Biblia, dito po ang Diyos na umusap. Ito po yung love letter niya sa atin. Pero sa mga taong hindi po kumikilala sa Diyos, hindi po nila alam kung gaano kahalaga yung Biblia, yung salita ng Diyos, para sa kanila walang value yung ganoon pong pagkukuot ng mga verses. But of course, si Lord na ang siyang huhusga sa mga ganoon pong tao. Pero tayo pong mga mananampalataya, dapat nauuna ang salita ng Diyos. Amen po ba? Nauuna yung salita ng Diyos. At dito po ay ibinapakita ng Diyos yung kawalang saysay ng kasamaan. Yung kanyang judgment, ang masasamang pakana laban sa pinahiran o sa anointing ng Diyos ay ganap na mabibigo. Hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila sa mga pinili ng Diyos, sa mga pinahira ng Diyos, ay hindi po sila magtatagumpay. Pinababalik ng Diyos ang kanyang mga kaaway at sinisira ang kanilang mga masasamang layunin. Kaya church, masaya ba tayo kapag sa huli ay nalalaman natin na ipinagtatanggol ng Diyos ang kanyang bayan? Hallelujah. Masaya po tayo. Dapat magdiwang tayo, mag-celebrate tayo. Lalo na kapag matupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin kailangan humingi ng
mga personal na paghihiganti. O ni mag-isip tayo na gumanti doon sa mga taong kumakalaban sa atin o nananakit sa atin. Sa halip ay iiwan po natin ang hustisya sa kamay ng mga pangyarihang Diyos. Hayaan natin na si Lord ang siyang gumanti para sa atin. Dahil sigurado po tayong ipaglalaban tayo ng Diyos. Mas mainam pa po ang manahimik kaysa sa lumaban ka para ipakita yung masakit na pagganti. Mas mainam po yung tayo na nanahimik, subalit hinihingi natin sa ating Panginoon ang katagumpayan sa ating buhay. Sabi nga ng Lord, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa akin. Kaya wag po natin ilagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. And last verse, sa verse 13, sabi rito, pinupuri ka namin Yahweh sa taglay mong kalakasan. Aawin kami at magpupuri rin sa iyong kapangyarihan. Ito po mensahe ng awit 21 ay kasaysayan po ito patungkol po sa buhay ni Haring David at ang kanyang bayan. Subalit, ito po ay mayroong koneksyon sa New Testament. Ano po ang koneksyon nito sa New Testament? Itinuturo nito yung pinakahuling hari ng mga hari. Sino po ang hari ng mga hari? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo, nilubig niya ang kanyang mga kaaway. Mga kaaway ng kasalanan at kamatayan. Bilang mga mananampalataya, patuloy po tayo mabuhay sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Ipahayag natin ang masayang pasasalamat para sa kaligtasan na kanyang napanalunan para sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating